Hindi ninyo nakikita ang talino sa negosasyon ng Iran deal na posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Medyo pare-pareho rin ang kwento sa karamihan ng media. Napaglaruan si Trump, pero hindi nila kita ang mas malaking larawan dahil 6D chess ang laro ng mga politiko at tayo nagsisimula pa lang matuto ng mga patakaran. Nagsimula tayo sa tawag sa telepono na hindi talaga natin naintindihan. Naalala natin noong Abril nang magtakda ng deadline si Trump pero hindi sumunod ang Iran. Lubos na inaprubahang operasyong militar. Nag-antay kami sa pag-atake, tapos tumawag sina Saudi Arabia, Qatar at UAE kay Trump para sabihing bigyan ng pagkakataon ang negosasyon. Kung atakehin mo ulit ang Iran, lahat kami ay masasangkot sa ganti at hindi namin kayang harapin yung ngayon. Kaya umatras si Trump. Sumunod ang ikalawang tawag noong Mayo nang aprubahan ang mas malaking pag-atake. At sa pagkakataong ito, ang tumawag ay ang punong general ng hukbong sandatahan ng Pakistan at ang kanilang punong ministro na sinundan agad ng parehong mga leader ng Gulf na naghatid ng parehong mensahe na may parehong pagkaapurahan. Pero muli, hindi natin napansin kung ano talaga ang ginagawa ni Trump. Pero bago natin pag-usapan yon, subukan muna nating intindihin kung ano ang iniisip ng Iran na ginagawa nila habang tinatarget nila ang mga estado sa Gulf sa buong digmaan na ito. Ginamit ang mga Gulf na bansa bilang panangga sa pagitan ng Tehran at Washington. Ngunit ito ba ang tagumpay na inaasahan ng mga Iranian? Hindi, kasi hindi nila alam sila rin ang nakapabibigay ng bentahe kay Trump. Kapag tumatawag ang mga leader ng Gulf kay Trump para pakiusapan siyang maghinay-hinay, ipinapakita nila kung gaano sila kadesperado at diretsong sinasabi kung ano at gaano nila kailangan ang tulong niya. Binomba ang Ras Tanura Refinery ng Saudi Arabia, isa sa pinakamalaking oil processing facility sa mundo. Ang kaharian ay nagtatala ng 33.5 bilyong deficit sa unang quarter. Nang gipiti ng mga bansa sa Gulf si Trump, binigyan pala nila siya ng bentahe. Noong linggo, Mayo 25, nag-post si Trump sa True Social na malaki na ang napagkasunduan sa Iran deal, ngunit may bagay na halos hindi na ipaliwanag ng Western media sa audience nila. Idineklara niyang mandatoryo na ang anumang bansang kasali sa balangkas ng kasunduan at tinutukoy ko ang Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan at Bahrain ay kailangang sabay-sabay na pumirma sa Abraham Accords. Hindi lang ekonomiko ang kahulugan ng mga kasunduang ito. Mahalaga rin kung ano ang ibig sabihin nito para sa Iran. Pundasyon ng gawain ng Iran sa rehiyon ang pag-recruit, pangangalap ng pondo, pagpapabagsak ng kalapit gobyerno, at pagpuposisyon bilang leader na dapat sundan. Nakasalalay ito sa naratibong pampolitika at reliyon. Nagkakaisa ang mundo ng Muslim laban sa Israel at ang Iran ang tagapagtanggol ng posisyong iyon. Ang sinumang gobyernong Arabo na lumalapit sa Israel ay nandatraidor sa adikaing Islamiko. Ang tapat na tanong ay bakit maiisip ng alinman sa mga bansang ito na gawin ito ngayon, gayong hindi naman nila ito ginawa sa loob ng mga dekada?